We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbaga mali maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, epektibo na sa Lunes, November 6 ang umento sa sahod ng mga manggagawa sa buong Region 1. May ulat si Russell Simorio. Pitong taon ng janitress si Marisa sa isang bus terminal sa Dagupan City. Mas maraming pasahero, mas mabigat ang responsibilidad. Kumikita siya ng 400 pesos kada araw o 8 hanggang 12,000 pesos kada buwan. Kulang pa para mapagkasya sa 5 anak na pinapaaral. At least may inaasahan pa na sasahurin. Araw-araw ko na pumapasok ako sa trabaho kasi ito naman ang naano kong trabaho. Malaking bagay kay Marisa ang aumento sa sahod na epektibo na sa November 6, araw ng Lunes. Mula 400 pesos, magiging 435 pesos ang minimum wage kada araw. 30 pesos naman ang dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa mga maliliit na establishmento. Sa mga public hearing and consultations natin, actually, meron pa nasabing 100 eh. But due to negotiation of our board members, yun ang napagkasundo ang amount. Hindi raw apektado ng inaprobahang aumento sa minimum wage ang bilang ng mapapasukang trabaho. Ayon sa Metro Dagupan Chamber of Commerce and Industry, nangangailangan ng mas maraming manpower ang iba't ibang business establishment ngayong nalalapit na Christmas season. Maraming manggagawa ang kailangan sa retail services, service crew, hotel workers at iba pa. Papunta na tayo dun sa holiday season and we're expecting more economic activity because of that. Possible na siyempre gusto mong more activity. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Marami pa rin ang backlog sa printing ng driver's license card sa LTO Dagupan. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa kabuuan umabot sa mahigit 10,000 ng backlogs ng driver's license card sa LTO Dagupan City District Office. Sapat ang supply ng DL cards. Ang problema lamang sa ngayon ay kukonti lamang yung nag-claim ng kanilang mga driver's license. Setyembre nang mag-renew ng driver's license si Mang Rodson mula sa Binmali, Pangasinan. Dahil sa kawalan ng DL cards, papel kung saan naka-imprenta ang temporary license ang inisyu ng LTO. Pero nang mabalita na available ng DL cards, maaga siya nagtungo sa LTO Dagupan District. Siyempre, papel lang yung hawak ko, hindi kailangan kasi ng card. Sa record ng LTO Dagupan District, mahigit 10,000 ang backlog ng DL cards. Pero simula nang mag-issue ng DL cards ang tanggapan, nasa halos 1,000 pa lang ang nabigyan nito. Isa-isa ng tinatawagan ng mga motorista na kabilang sa backlogs para makuha na nila ang kanilang DL cards. Kukonti pa rin daw ang kumukuha ng DL cards sa kabila na sapat naman ang supply nito. Lalo na kung nanggaling sa malayong mga tao, no? Kailangan nila yung driver's license cards nila, lalo na yung mag-abroad. Ibibigay namin lahat yan kapag as they come talaga. Hindi rin inirekomenda ng LTO ang mass printing sa backlogs ng DL cards. Kapag dumating ang kukuha ng DL card, tsaka palang imprenta ang driver's license nito. Ang system po natin nire-require niya yung validation ng fingerprint at saka yung sa facial recognition para ma-finalize po natin sa system. Panawagan ng LTO sa mga naisyuhan ng temporary DL card na magtungo na sa LTO Dagupan City District Office para makuha ang kanilang lisensya.
Chris, sa ngayon sa available supply ng DL cards ay sasapat yan sa loob ng 2 buwan. Wala naman daw problema sa available na supply dahil tuloy-tuloy yung pagdating ng DL cards mula sa central office. Ayon naman sa LTO Region 1, per district office ay mayroong sapat na allocations ng DL cards. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, presyo ng bigas sa ilang pamilihan tumaas ng 5 piso kada kilo. Ang detalye sa report ni Claire Lacanilaw. Tumaas ng 5 piso ang kada kilo ng bigas sa ilang tindahan sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Ang ilang negosyante ng bigas napilitang magtaas ng presyo dahil tumaas na rin ang benta ng kanilang supplier. Wala rin kami magagawa, siyempre. Magtataas din kami. Kunti lang pero hindi naman ganong mataas. Ang ilang consumer umaaray sa panibagong pagtaas ng presyo ng bigas. Nabawasan yung pagkuha natin ng mga bigas. Per kilo, nagiging per kilo na lang po tayo. Dati kasi tayo ng wholesale 25 kilos. Ayon sa Sinag, tumaas ang presyo ng farm gate price ng palay. Kaya tumaas din ang presyo ng bigas sa merkado. Tiniyak ng Sinag na sapat ang supply ng bigas sa rehiyon hanggang Pebrero sa susunod na taon. Yung mga traders and miller from Isabela po ibig sa Pangasinan ng 28 to 29 pesos. So expected na kung mataas ang palay, kung mag-iilig yan, tataas din yung bigas. 10 hanggang 20 piso ang ibinaba sa presyo ng ilang gulay sa Baguio City. Kabilang sa mga bumaba ang presyo ay ang repolyo at pechay. Medyo dumami ngayong umaga kasi ma'am eh. Tignan natin ma'am bukas kung paano yung galaw ng gulay ma'am. Wala namang paggalaw sa presyo ng carrots, patatas at sayote. Ayon sa mga magsasaka, malaking tulong ngayon sa magandang ani ng gulay ang nararanasang pag-ulan. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga kumandidato sa BSKE 2023 sa Dagupan City hindi pa nakapagsusumite ng SOSE ayon sa COMELEC. Sundan sa report. 4 na araw matapos ang eleksyon, muling nagpaalala ang COMELEC Dagupan City sa mga kandidato sa pagsusumiti ng Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Hanggang ngayon, wala pa rin kandidato na nagsusumiti ng SOSE. Well, under Fair Election Act, kailangan nating ma-monitor kung tama ba yung paggastos ng ating mga kandidato. Kasi kung lumabas ho na may lumagpas doon sa ceiling, maaari ho silang makasuhan ng election offense. Alinsunod sa Section 40 ng Republic Act 7166, itinakdang paghahain ng SOSE sa loob ng 30 araw pagkatapos ng eleksyon. Titignang mabuti ng COMELEC kung compliant ang mga kumandidato sa itinakdang limitasyon ng election expenses. Sa bawat kandidato, 5 piso lang ang maaaring gastusin sa kada botante. Iba't ibang traffic violations ang nasisita ng kapulisan sa pagpapatuloy ng COMELEC checkpoint kahit tapos na ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa Kalasyaw, Pangasinan. Nakabantay pa rin ang pulisya sa mga strategic location maging sa mga interior barangay. Malaking bagay pa rin ang nagpapatuloy na checkpoint para maiwasan ang mga insidente ng nakawan sa mga barangay. Kasi siyempre yung mga magnanakaw, siyempre pag alam nila na may nagro-robbing na mga pulis, siyempre takot sila. Ayon sa COMELEC, hanggang sa November 29 ang COMELEC checkpoint kasabay ng huling araw ng paghahain ng SOSE ng mga kumandidato, nanalo man o natalo. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, bagong atraksyon ngayong holiday season ang dinarayo sa Paway, Ilocos Norte. Tunghayan sa ulat ni Gab De Luna. Atraksyon ngayon ang garden na ito sa Paway, Ilocos Norte na punong-puno ng iba't ibang makukulay na bulaklak. Mamamangha sa ganda at maliwalas na kapaligiran. Ang mga turistang bumibisita, anlikuhan ng litrato. This place is very fantastic. Keep coming back here with my children and my apos kasi because of the beautiful place. Sasalubungin ka ng iba't ibang variety ng bougainvillea na nakalagay sa iba't ibang hugis at kulay ng mga paso. Napakaganda itong place na ito. We never expected na ganito siya kaganda.
Tulad ng garden, makulay rin ang kwento kung saan ito nagumpisa matapos regaluhan ng may-ari ng garden na si Mike ang kanyang asawa ng 10 paso ng bougainvillea sa Mother's Day. Hanggang sa namulaklak ang regalong ito at pinalago ng kanyang misis. Niregaluhan ko lang si misis noon ng ng 10 pots. Wala siyang hilig. Tapos nung nakita niya, saan mo nakuha to, Dad? Hindi namin akalain na magiging ganito siya kasi ang alam lang namin noon, because of pandemic, walang magawa. Yung nagtatanim-tanim lang. Isa ito sa pinapasyalan dito sa Ilocos Norte. Tinuturing nila itong hidden gem dahil iilan pa lang ang nakakatuklas sa lugar. Iba rin ang ganda nito kapag gabi dahil sa mga ilaw na nakapalibot sa garden. Tiyak na mai-inlove ka raw sa ambience nito. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Kumpara nitong mga nakalipas na araw, bahagyang mababawasan ng mga lugar na makakaranas ng maulang panahon. Shearline ang dominant weather system na magpapaulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Ang shearline ay nabubuo sa pagsasalubong ng mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko at malamig na hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, may pagulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon dahil sa localized thunderstorms. Kalat-kalat na ulan yan pero mababawasan din pagsapit ng gabi. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May malalakas sa ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Inihahanda na ng COMELEC ang honoraria para sa mga gurong nagsilbing electoral board. Narito ang report. Matapos ang kanilang panunungkulan bago at noong mismong araw ng eleksyon, inihahanda na ng COMELEC ang honoraria ng mga gurong nagsilbing miyembro ng Electoral Board. Nasa 1,152 ang gurong naging miyembro ng Electoral Board sa Dagupan City. Sa susunod na linggo, simula November 6 hanggang 11 ang pamamahagi ng honoraria sa mga guro. Ang nasa GI po natin, binibigyan lamang tayo ng 15 days after the election para mai-release yung kanilang honorarium. Per schedule ang ipatutupad ng COMELEC at hindi na rin kailangang makipagsiksikan ng mga guro. So hindi po kailangan pumila ng mga teachers sa tanggapan ng COMELEC, bagkus si COMELEC po ang pupunta sa mga eskwelahan para doon po i-release yung kanilang honorarium. Samantala, matapos ang eleksyon, nagpaalala ang DILG sa mga nanalo at uupong mga opisyal ng barangay. Sana raw isa puso ang paglilingkod sa nasasakupan. Ang barangay ang basic political unit na kung saan ang pagpaplano, ang pag-iimplementar ng mga proyekto, ng mga programa at aktibidades ng gobyerno ay nagsisimula. Kaya napakahalaga ng role ng ating mga punong barangays at ng ating mga barangay kagawads. Sasailalim din sa orientation ang mga nanalong Sangguniang Kabataan officials para mas lalo pang mapag-aralan ang kanilang tungkulin sa komunidad. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Natagpuan malapit sa Barangay Hall sa Malasiki, Pangasinan ang bagong silang na sanggol. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Sa kuha ng cellphone video, hawak ng isang lalaki ang bag na ito at mabilis na isinakay sa service vehicle ng Barangay Taluspatang, Malasiki, Pangasinan. Patungo sila sa ospital. Ang laman ng bag, isang bagong silang na sanggol na babae na natagpuan ilang metro mula sa Barangay Hall. Yun nga, may bata na nakasilid sa bag pero mamahalin yung bag daw. Kaya ang ginawa nung inireport dito nung kuya niya, dinala na sa ospital para dahil kung daw basang-basa pa. Unang nakakita sa sanggol ang pamilya ni Michael. Katatapos lang umanong maglaro ng volleyball ang kanyang kapatid nang makarinig ng iyak ng sanggol at nang puntahan ng lugar, tumambad ang bag na may lamang sanggol. Ang oras na yun, sir, tinawag ako ng kapatid ko. Sabi niya, King, may iniwan na bata sa harap natin. Sabi niya, akala ko 1 year old or 2 years old. Pagkabukas ko ng zipper ng bag yung nakita namin, sir, gumagalaw, tapos umiiyak talaga yung laman niya.
Ayon sa otoridad, kung hindi agad nakita ang sanggol, maaari itong masuffocate sa loob ng bag. Nasa kustodiya na ng MSWD ang natagpuang sanggol na nasa maayos ng kondisyon. Iniimbestigahan ng otoridad ang pagkakakilanlan ng mga taong nasa likod ng pag-abandona sa sanggol. Napatunayan po natin, sir, na tinapon po, inabandona yung bata. Both parents po ay makakasuhan po sila ng Republic Act 7610 o yung tinatawag natin na Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act, sir. Sa ngayon, marami ang nagpakita ng interes na ampunin ang natagpuang sanggol. Kasama si Henry Domensil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Nagkalat pa rin ang mga campaign poster ng ilang kumandidato sa BSKE 2023 sa Bangaldan, Pangasinan. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Kapansin-pansin pa rin ang nagkalat na campaign posters sa ilang bahagi ng Bangaldan, Pangasinan, 4 na araw matapos ang eleksyon. Tila nagiging eyesore para sa ilan ang mga nagkalat na campaign posters. Muling pinaalalahanan ang mga kumandidato na agad baklasin ang kanilang ginamit na campaign paraphernalia. Akin lang, dapat tanggalin ulit. Kasi pag ganyan na nakikita, marumi tignan. Kasi tapos na rin naman ang eleksyon. Ano pang gagawin nila dyan eh? Dapat inalis na nila, ma'am, kasi pangit tignan eh. Ayon sa COMELEC, obligasyon ng mga kumandidato na baklasin ang mga campaign posters pagkatapos ng eleksyon. Kung pong nag-file sila ng COC, nanumpa po sila na tatanggalin po nila. Pagsusundin po nila yung mga rules and regulations tungkol sa eleksyon. At isa po yan, na dapat po nilang tanggalin yung kanilang mga campaign paraphernalia after the election. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Nasunog naman ang bahay sa Narvacan, Ilocos Sur dahil daw sa nag-overheat na fuse. Tutukan sa report ni Ivy Hernando. Binalot na makapal na usok ang bahay na ito sa Sitio Sagsagat, Barangay Kasilagan, Narvacan, Ilocos Sur. Mabilis na kumalat ang apoy. Pinadasping hingkuan na yung babami yung fuse pump. Nagkatiapuyin, ma'am. Kada badbado kaming ma'am. Ayon sa BFP, nag-overheat na fuse ang sanhi ng sunog. Nakikita po na parang yung sa loose connection sa entrada po ng kaod ng kuryente ng bahay, ng bungalow. Doon po sa malapit po sa poste. Nagkaroon po ng overheating, kaya po yung doon sa mismong bahay ay gumagamit pa sila ng yung parang cartridge type na fuse type. Bumigay po at nasunog po yung kable niya. Wala namang nasugatan sa insidente, ngunit nananawagan ng pamilya ng tulong dahil wala silang naisalbang gamit. Daw-dawat ang tulong, ipailangan namin. Talaga na-regret. Talaga naawan ang kanunod. Talaga awan. Payo ng BFP, ipasuri ang electrical connections sa mga certified na electricians. So dapat po, conscious po tayo sa mga fire safety. Halimbawa po kung lumalabas po tayo sa ating mga bahay-bahay, siguraduhin po natin na yung mga kawat po ng mga kuryente natin, yung mga appliances dapat po nahuhugot o dapat i-switch nyo na lang po yung sa mga main breaker man o breaker yung ginagamit o main switch naman po kung mga fuse po yung ginagamit po natin. Tinatayang 150 pesos ang danyos ng sunog. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Sa sports, dinominahan ng Emilio Aguinaldo College ang Colegio de San Juan de Letran sa NCAA Season 99. Maagang umarangkada ang Generals at tinapos ang halftime sa score na 46-39. Bumida si Nat Consejo na umukit ng double-double performance sa kanyang 18 points at 10 rebounds. Wagi ang Generals 82-69. Umakyat naman sa 7-5 win-loss card ang Generals habang wala ng pag-asa sa Final Four ang Letran sa 1-11 standing. Sa iba pang balita, dumaong sa Ilocos Norte ang Norwegian cruise ship sakay ang nasa 3,000 turista at crew. Tunghayan sa ulat ni Gab De Luna. Mainit na pagsalubong ang handog ng mga Ilocano sa dumaong na Norwegian cruise ship sakay ang nasa 3,000 turista at mga crew nito sa Curimaw Seaport sa Ilocos Norte. Ito ang kauna-unahang beses na bumiyahe papuntang Pilipinas ang cruise ship. Naglibot sa mga sikat na tourist destination ng probinsya ang mga turista.
Karamihan sa kanila ay mga Pinoy OFW na ngayon lang ulit nakapagbakasyon sa bansa. I just love the food. I mean, the real food in the Philippines compared to back home. And they sell my favorite, which is we have a lot in Hawaii, yung empanada. Masarap siya. And mura. Pumwesto rin ang mga micro, small and medium enterprises na nagbebenta ng mga lokal na produkto na ikinatuwa ng mga turista. Ayon sa Tourism Office, malaking tulong daw ito sa pagpapausbong ng turismo sa probinsya at mga kalapit na lugar. This is good news for all of us. As you see, natutulungan natin even the small businesses. So, ang dami nating tour guides na ginamit ngayon, ang daming vans na lumabas, ang small businesses natin happy. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pagpapatupad ng No Smoking Ordinance sa Dagupan City, higpitan pa raw ng Task Force Disiplina. Nakatutok Jasmine Gabriel Galban. Maaga nagikot sa kahabaan ng A.B. Fernandez Avenue ang hani ng Task Force Disiplina. Sinisita, tinitiketan ang mga nakikitang naninigarilyo sa pampublikong lugar. Ayon sa Task Force Disiplina, epektibo raw ang implementasyon ng no smoking na nakapaloob sa Artikulo 21 ng syudad. Mas hinihigpitan pa ng Task Force Disiplina ang implementasyon ng no smoking ordinance sa lungsod. Mula sa may 30 violators na nasisita kada araw, bumaba na ito ngayon sa 3 hanggang 5 kada araw. Medyo nabawasan na po eh. Limited na lang yung mga pangilan-ilan na lang yung mga gumagawa niyan, yung mga hindi taga rito. Pero yung mga taga rito, very aware naman na sila. Na alam naman nila yung ordinansa na matitikitan sila. Target ng Task Force Disiplina na tuluyang wala ng maninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa lungsod. Kaya humihiling pang Task Force ng karagdagang miyembro. Mayroon po kaming request na 5 tao. Siguro palagay ko enough na yun para magdalawang shifting kami. May panggabi, para tuloy-tuloy hanggang gabi may operation. Wala na, konti na lang kasi may nagsisita. 500 hanggang 1,000 piso ang multa sa sino mang mahuhuling lumalabag sa no smoking ordinance. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Manila Tuguegarao Manila flight ibinalik na sa Tuguegarao Airport matapos ang 4 na taon. Sundan sa report. Matapos ang 4 na taon, naibalik na ang Manila Tuguegarao Manila flight sa Tuguegarao Airport sa Cagayan. Natigil ang flights noong 2019 dahil sa pagtama ng pandemya. Umaasa ang lokal na pamahalaan ng Cagayan na sisigla pa ang turismo at ekonomiya ng probinsya dahil sa pagbabalik ng flights. Araw-araw ang flights sa pamamagitan ng 180-seater Airbus ng Philippine Airlines. Papatak sa oras na 9:05 a.m. ang Manila Tuguegarao flight. At 10:50 a.m. naman ang Tuguegarao Manila flight. Posible raw na isakatuparan ng mga opisyal ang international flights sa susunod na taon. Ibinida ang iba't ibang produkto gawa ng mga person deprived of liberty tulad ng bonsai, parol, coin purse, tote bag, paso, maging mga tanim na talbos ng kamote ay ibinebenta rin. Lahat ng proceeds ay ibibigay sa mga PDL. Pagkatapos ng undas, sa heritage site ng Vigan City inilaan ng maraming turista ang kanilang long weekend kasama ang pamilya at mga kaibigan. Mas dumadagsa pa raw ang turista pagsapit ng hapon at gabi. Malaking tulong daw ito sa mga souvenir shop, lalo na sa kahabaan ng Calle Crisologo. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, nakabantay ang Angalacan River Task Force upang tutukan ang pagdagsa ng mga nais pumasyal sa ilog. Marami raw ang namamasyal sa ilog lalo na kapag hapon. Pero paalala ng MDRRMO, mag-ingat sa paliligo sa ilog para maiwasan ang insidente ng pagkalunod. 0 drowning incident naman ang target ng MDRRMO. Sea of Clouds sa makasaysayang Besang Pass sa Cervantes, Ilocos Sur, dinarayo ng mga turista. Atin ding dayuhin sa report ni Ivy Hernando. Sinong mag-aakala na sa napakaganda at payapang tanawin na ito,
nasulat ang isang madugong kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas bago nakamit ang salitang payapa. Ito ang makasaysayang Best Sangpas ng Cervantes Ilocos Sur, ang lugar kung saan maraming Pilipino ang nagbuwis ng buhay para sa tinatamasa ngayong kalayaan. Taong 1945 nang magsimula ang giyera sa pagitan ng mga mananakop na Hapon at Pilipinong sundalo o gerilya kasama ang mga Amerikanong sundalo sa Best Sangpas. Tapos nung natalo si Tomoyuki Yamashita, tumakbo si Tomoyuki Yamashita doon sa Kiangan, Ifugao noong September 2. Nahuli doon sa Kiangan, Ifugao din, pinunta doon sa Baguio. Mula sa Bitalag, Tagudin, Ilocos Sur, unti-unting ipinanalo ng mga Pilipino at Amerikano ang laban sa Cervantes hanggang sa Best Sangpas. Alas 7 ng umaga ng June 14, 1945, ibinagayway ang bandila ng Pilipinas sa lugar. Tanda ng pagkamit ng kalayaan. Yung Best Sangpas parang binuksan ma'am sa Tagalog ganun or binumba nila yan para makapunta ka doon sa kabilang bundok ma'am. Isang monumento ang itinayo sa lugar bilang pagpupugay sa 3,400 na kataong nagbuwis buhay para sa kalayaan. Nasa 1,500 meters above sea level ang taas ng Best Sangpas, kaya naman buong taon na malamig ang panahon dito, lalo na sa buwan ng Pebrero. Ang Cervantes ay nasa boundary ng Ilocos Sur at lalawigan ng Mountain Province. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Halo-halo na walang yelo, patok sa bawang La Union. Ating tikman sa report. Isa ang ice sa mga pangunahing sangkap ng halo-halo. Pero sa isang cafe sa Bawang La Union, imbes na ice cream ang inilalagay sa kanilang bestseller. Hindi na raw kailangan ng maraming sangkap at pampalasa tulad ng asukal at gatas. Dahil sa krema pa lang, tsak, sulit na. Patok na patok ito sa mga customer, lalo na tuwing mainit ang panahon. So, di namin inaasahan na, yun nga, nagustuhan ng mga tao. Before pandemic, yun yung peak namin eh. Then, nung pandemic din, yung mga siguro unang mga taon ng pandemic, okay din eh. Malakas siya, nakakatakot niya eh. Kaya ngayon sabi ko na parang beautiful disaster. Ayon pa kay Cesar, inabot ng halos 1,000 beses ang paggawa nila ng secret recipe upang ma-perfect ito. Ipina-free taste pa sa kanilang mga kapitbahay upang matiyak na swak sa masa ang lasa nito. Paano nga ba ginagawa ang kanilang patok na iceless halo-halo? Ihanda ang mga sangkap, kaong, nata de coco, beans, ube halaya at ang kanilang secret recipe na ice cream. Literal na paghahaluin lang ang mga sangkap. Hindi mo na kailangang maghintay ng mahabang oras sa pagdudurog ng ice. Kaya naman ang ibang regular customer, galing pa sa ibang probinsya. Kahapon po, galing lang ako dito. Ngayon, bumalik ulit ako. Parang nasa Baguio lang ulit ako. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. At heto na ang pinakahihintay nyo mga kapuso. Damhin ang tunay na diwa ng Pasko with the 2023 GMA Christmas lyric video. Sabay-sabay nating i-enjoy ang bawat linya na magbibigay ng makabuluhang kahulugan ng Pasko. Mamayang gabi na po, alas 7 sa GMA Network, Facebook page at YouTube channel ng Kapuso Network. Mga kapuso, 52 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.